I-share ko lang po yung bagong powerful technology ng Yasi Pro Structural Analysis and Design. Ang technology po na ito ay part ng RC Building Design advanced version ng Yasi Pro. Resilient design solutions for reinforced concrete column. At ito po ay factual based design technology o design solution. At hindi lang po theoretical design solution. Ginawa nating factual based yung design solution dahil ang batayan natin ay ang actual na column failures, which is yung dominant failure ng column na axial failures. Kung mag-investigate po tayo sa mga sites ng mga collapse buildings, ay ganito po yung makikita nating failures. At yun po yung kadalasang nangyayari. At ang pangunahing nag-generate ng pag-collapse ng buildings ay ang axial failure na may tatlong kategory. Yung buckling failure, compression failure, at diagonal shear failure. At bihira lang po nangyayari yung bending failure sa actual conditions. Base doon sa mga factual conditions ay nabuo natin yung powerful technology ng Yasi Pro. Dahil doon po sa mga factual conditions na yon ay nakabuo tayo ng mapangahas na mga katanungan. Why is the axial failures are the dominant failures in real events and not the bending failures? Where axial failures has the behavior of compression failures for short columns and buckling or diagonal shear failures or long or slender columns. At ito po yung malinaw na kasagutan kung bakit naging dominant failure yung axial failures. Halimbawa, slender column yung member na to. Bago pa man dumating yung seismic event na mag-apekto sa behavior ng structure, ay dominant na yung gravity loads na nagbibigay ng tendency ng potential buckling failure sa member na to. At kapag dumating na yung seismic event, yung gravity loads ay ma-amplified naman ng effect ng vertical impact force. Then, ma-amplified na naman yung potential tendency ng buckling failure. Sa lateral effect naman ng seismic load, kapag ang force ay tinulak niya yung frame, itong member na to ay magkakaroon ng axial compression. At madadagdagan naman yung potential tendency ng buckling failure. Sa conventional method po ng elastic analysis, ang makikita lang po natin kapag may load, hanapin natin yung shear in moment ng frame. Shear in moment, shear in moment. Kaya hindi po nakita ng designer yung dominant tendency o potential failure.
Dahil po ang mindset ng designer ay naka-attention doon sa loads na producing bending failures. Kaya po yung conventional method ay nakapokus doon sa bending failures yung kanilang solutions. At nakalimutan na po nilang timbangin kung ano ang magiging dominant failures. Yung axial failures ba o yung bending failures? Take note po mga designer, kapag ang loading conditions ng frame ay gravity loads o vertical pressure, lahat po ng mga moment stress sa mga member ay maliit lang yung nadidistribute sa columns kaysa sa mga beams. At sa mga beams, doon yung malalaking moment stresses o bending moment. Kaya po, naging secondary loads producing bending failures na lang yung seismic loads. Dahil po, naging primary loads producing axial failures yung ibang part ng seismic loads. Dahil higit na na-amplified ng dalawang effect ng seismic loads yung potential tendency of buckling failure sa member na to. At buckling failure po yung pangunahing failure sa member na to at hindi po ang bending failure. At lahat po ng mga naunang discussions ay introductions ng breaking point analysis. Ang breaking point analysis po ay may similarity sa second order effects analysis. Ngunit malaki po ang pinagkaiba ng breaking point analysis sa second order effects analysis. Ang second order analysis ay nakapokus sa amplification ng bending moment, na kapag ang axial compression ay na-combine sa bending, ang axial compression ay magdudulot ng karagdagang bending moment. Ang breaking point analysis naman, ang focus nito at binibigyang attention ay ang amplification ng axial failures. Ngunit pareho nitong binibigyang importance kung ano ang magiging dominant failures. Kapag ang structure ay nasa dynamic conditions, ay maaring magkaroon ito ng shifting of failures. Pwedeng mag-shift ito sa axial failures or bending failures. Kaya sa breaking point analysis, kino-consider natin na maaring maging dominant yung axial failures or maaari ring maging dominant yung bending failures. Para malinaw nating maunawaan yung behavior ng structure, kailangan hindi lang tayo doon mag-aaral sa acceptable conditions o doon sa normal at saka sa allowable deflections. Mas maunawaan natin ng malinaw yung behavior ng structures kapag pinag-aralan natin yung stages ng failures. At doon sa breaking point at saka sa crossing stage, ma-expose ng malinaw o madidisclose
yung pinakasekreto kung ano ang tunay na pagkukulang ng mga columns kaya ito nagkakaroon ng failures. At ang breaking point analysis is a reverse engineering or reverse analysis technique to crystal clearly identify in details the behavior of column failures at the breaking point and crushing stage. Nagsimula lang tayo mag-analyze sa pagkabasag at pagkawasak ng reinforced concrete. Then, pabalik doon sa simula. So, ang breaking point analysis solutions sa columns ay sa unang kategory, ang short columns ay compression failure. So, yung axial load ay na-crush niya yung part doon sa baba ng column na approximately is 1/4 to 1/5 ng unsupported length. Yung second category naman ng BPE solutions is para doon sa long or slender columns na maaring mag-experience ng buckling or diagonal shear. Ang buckling at diagonal shear ay parehong mechanics lang ng axial failure ang na-experience. Ang pinagkaiba lang ng behavior ng diagonal shear failure ay kinulang ng kunti yung main reinforcement or vertical bars, kaya nung mag-buckle ito ay hindi siya nag-buckle kundi naputol o nabali diagonally. Then kapag minodel natin yung buckling effect, yung kanyang load, shear at saka moment ay kanya ng kanyang behavior. Kapag kinat naman natin yung section ng nag-buckle doon sa pinaka-critical part kung saan siya nag-buckle, ay makikita natin mayroon siyang internal shear at saka internal moment. So, from the correlation on the diagrams, ay makukuha natin yung formula ng second degree moment na internal shear times LU over 4 or equals din doon sa PU times the eccentricity. Then ang second degree shear is equals to PU times eccentricity over LU. At yung second degree internal shear at saka internal moment na yon ay yun ang i-add natin doon sa first order external moment at saka external shear na galing doon sa external loadings. At ang formula na ito ay para lang sa fixed supports at both end, pero kapag iba na naman yung kondisyon ng supports ay mag-iiba rin yung formula. Sa axial compression effect naman ay ito yung pinaka-issue. Nag-crash yung concrete o yung reinforced concrete doon sa LU over 5. Then ito yung pinaka-blow up detail nun. Yung pinaka-behavior ng crashing niya ay kaya lang ng model ng clay na nagbabulge kapag na-compress. Then
kakras yung part dito sa side at matatanggal doon sa kanyang original formation. So, yan yung mas detailed na correlation ng condition doon sa part na nag-crash doon sa LU over 5. Then, sa pamamagitan ng model na yan ay na-develop na rin yung equations. At yan yung naging final equations ng compression failure. Ang second degree moment niya is 0 dahil 0 yung eccentricity. At yung second degree shear niya ay yan ang naging final equation. So yung internal shear in moment na yan is additive doon sa shear in moment ng external loads. Ito yung breaking point analysis applications, yung naka-enclose ng blue. Sa conventional first and second order elastic analysis, ito na nakapokus lang sa bending failure yung solutions, ay ito yung kanyang stirrups, yung system ng kanyang ties. Hindi niya na-anticipate yung shifting ng bending failure to axial failure, na kapag nagkaroon ng shifting ay hindi niya nabigyan ito ng attention yung critical part kapag nagkaroon na ng axial failure. Sa breaking point analysis at saka yung conventional first plus second order elastic analysis, parehong sufficient yung kanyang main reinforcement. Ang pinagkaiba lang niyan ay yung method o yung system papaano i-confine ng maayos yung concrete sa loob ng bakal. Kapag nabigyan nyo ng atensyon, dahil ang actual failures ay nandoon nangyayari sa sistema kung paano na-confine yung concrete. So, sa breaking point analysis, binigyan niya ng malaking importance paano ma-confine ng mahusay yung concrete doon sa mga critical points dito sa both end supports at saka doon sa critical buckling, dahil doon yung malalaking stress. So marami sa atin ay nakakakilala sa picture na to. Naging viral ito sa Facebook at saka sa YouTube. Yung breaking point ng columns. Insufficient ties doon sa gitna. Pero sufficient naman yung kanyang vertical reinforcement. From that footage, meron akong nakuwang idea dyan paano ma-modify yung aking solution doon sa short column design. Dahil ang pwersa o yung forces talaga ay naghahanap ng weak points. Kapag hindi mo nilagyan dito ng sapat na reinforcement para ma-confine yung concrete, dyan siya madudurog. Kaya in-apply ko na rin yung buong system ng katulad ng buckling at saka ng shear reinforcement. So, na-modify ko siya ng ganyan yung design sa short column.
na maging kagaya ng method o system ng reinforcement ng buckling failure at saka diagonal shear failure. So, naka-apply po yon yung technology na yon dito sa actual projects, sa software ng actual projects ko. So, yung effect of buckling moment, ayan. Kapag na-design nyo na siya sa first order analysis, i-redesign mo siya sa kasama yung second order effect. So, ganun din po sa shear reinforcements o sa column ties. Yung result ng internal shear for short columns or internal shear for long columns ay i-add lang doon sa first order analysis na galing doon sa frame analysis. Then magkakaroon na tayo ng mas resilient design results. At ito po yung resilient RC column design solutions ng Yasi Pro Saint Anadi. Maraming salamat po. Thank you and God bless. Huwag pong kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-heart. Thank you.